Update sa kaso ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tumugon na ang tagausig ng International Criminal Court, ICC, sa kahilingan ng depensa na i-disqualify o hindi payagang makilahok sa pagdedesisyon ukol sa isyu ng jurisdiction ang dalawang hukom, si Hukom Reynie Adelaide Sophie Alapini Gansu at Hukom Maria del Socorro Flores Liera. Sa kanilang tugon, binigyang diin ng prosekusyon ang matibay na prinsipyo ng pagiging patas ng mga hukom ayon sa Rome Statute. Ayon sa kanila, nabigo ang depensa na magharap ng malinaw at kapani-paniwalang ebidensya na magdudulot ng makatuwirang pagdududa sa pagiging patas ng mga nabanggit na hukom. Dagdag pa ng prosekusyon, wala umanong indikasyon sa mga dating desisyon ng mga hukom na nagpapakita ng pagkiling o ng anumang naunang opinyon na maaaring makaapekto sa kanilang desisyon sa kasalukuyang usapin. Sa ngayon, hindi pa inilalabas sa publiko ang nakasulat na obserbasyon ng dalawang hukom na hinihingi ng korte. Gayunpaman, wala pang inilalabas na desisyon ang ICC kaugnay sa kahilingan ng depensa. Abangan ang susunod na mga update. Ang pagkatapos ng mga bangag! Mantakin ninyo, bilyones ang ginastos pamimili ng boto. Nagsalita ang European Union na ayuda ang ginamit pamimili ng boto. Bilyon-bilyon ang linustay. Ang resulta, bokya pa rin sila. Bokya pa rin sila. At ang pinakamasarap, ang mga walang yang WAD Committee, lahat sila, bye-bye WAD Committee. Pero mga kababayan, napakalaking paghamon ang ating hinaharap. Ngayong patapos na ang mga bangag, handa na ba kayo? Handa na ba kayo magkaroon ng maunlad na Pilipinas? Handa na ba kayo magkaroon ng mapayapang Pilipinas? Handa na ba kayo magkaroon ng isang masaganang Pilipinas? Alam niyo po, ang palagi kong sinasabi, ang tunay na ang susi sa pagbabago, ang mga Pilipino dito sa Europa. Nung aking sinulong ang universal healthcare, Guys, libreng nawala gamot ang at ulan. libreng pagamot, yan ay dahilan dahil ako'y nakatikim ng benepisyo ng universal healthcare nung ako'y nag-aral dito sa Europa. Alam ninyong mga Pilipino sa Europa ng kalusugan, karapatang pantao, obligasyon ibigay ng gobyerno, hindi palibos galing sa politiko. Alam nyo, bilang mga Pilipino sa Europa, ang edukasyon, karapatan, hindi palimos ng mga politiko. Kayo ang susi sa tunay na pagbabago. Kinakailangan sabihan nyo ang inyong mga kamag-anak, ang inyong mga mahal sa buhay, na sa Europa, ang gobyerno nagbibigay serbisyo sa mga taong bayan, hindi ginagawang negosyo. Anong sabi ng bangag? Talagang inaamin niya na bokya sila sa eleksyon dahil sa dalawang bagay daw. Una, sobrang pamumulitika. Pangalawa, di raw ramdam ng tao ang serbisyo galing sa gobyerno. Busisiin natin, abay sa wakas, may tamang sinabi ang bangag. Dahil totoo, sobrang pamumulitika ang dahilan kung bakit bokya ang kanyang mga kandidato. Pero ang sobrang pamumulitika galing sa kanya. Dahil sa kanyang pagnanais na maulit ang kasaysayan ng Marcos forever at ang nais niyang burahin ang Duterte sa ating bayan. Akala ba niya nung pinakulong ang Tatay Digong dito sa dahig, magkakaroon muli ng Marcos forever?
ang nangyari. Goodbye, Marcos Part 2. Araw na lang ang binibilang. Tama o mali? Tama! Sino ba ang nagsimula ng sobrang pamumulitika? Ang sinisisi niya, ang kanyang pinsan, ang kanyang asawa. Ang aking sasabihin sa kanya, Julol! Ikaw ang presidente! Ikaw ang may sala sa sobrang pamumulitika dahil ikaw gahaman sa kapangyarihan, walang katapusan ang iyong pagdanais na mangurakot at magpasasa sa pwesto. Tama mali? Tapos sasabihin niya, ayaw na namin ng politika, tayo'y magkasundo na. Payag ba kayo? Anong sagot niyo sa kanya? Bangag, bangag, bangag. Correct. Bangag ka, alis ka. Yan ang walang takot na kasagutan ng mga Pilipino dito sa Europa. Bangag. Dito sa Europa, merong tunay na demokrasya. Bangag. Dito sa Europa, hindi mo sila masusupin. Kaya ang sagot, bangag ka, alis ka. Ma'am, maya-maya magsalita ka rito, ang galing mo, mambuska. Mas magaling ka mambuska kaysa sa akin. Bibigay ko sa'yo ang mic. Mas epektibo ka. Hindi ka na makauwi. Tapos ang sabi niya, hindi raw nararamdaman ang serbisyo ng gobyerno. Diyan siya nagkamali. Kasi akala niya merong serbisyo. Ang katotohanan, walang nararamdamang serbisyo kasi walang serbisyong binibigay. Mantakin nyo, pinagyabang 5,500 flood projects. Anong nangyari nung naging tag-ulan? Naging lawa ang buong Pilipinas. Yan ba Tama. ang hindi naramdaman Okay, siya, ang pero- serbisyo Black ako, o okay. wala Kaya ulit si talagang attorney pa serbisyo? mag-istorya kay mag-orgor tayo. Meron ba Pagli wala? ako, ma'am, ha? Yan ang katotohanan. Totoo naman. Walang serbisyo. Pwede ba lahat kayo umuwi at lahat kayo mambuska gaya ng ginagawa nyo ngayon? Nang sa Sabi. ganon, mawala na ang mga yan ang katotohanan. Kilit lang. Walang nararamdamang serbisyo, wala ka naman kasing ginagawa. Palagi kang high. And yet, sabi ang solusyon, pag-resigning ang mga gabinete. Bakit gabinete? Sino ang dapat mag-resign? Sino ang dapat mag-resign? Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kung palpak ang mga bunga bakit may butang? kabinete dahil palpak ang puno ng banga.